Paano ang koneksyon ng park light at brake light? Halika, umpisahan na natin. Dito, mapapansin ninyo, gumamit ako ng dalawang fuse box, dalawang relay. Sa nagdaang kong mga video, meron na akong video na tinuro ko kung paano ang wiring ng park light o yung running light, auxiliary light, kung ano man ang tawag nila. Meron na akong video nun. Ito yung switch nun. Ayan. Ang idadagdag na lang natin sa video na to, yung brake light dito sa baba. Ito. Kung iilaw ito kapag ka nagpreno kayo at gumagamit siya ng brake pedal switch. Ayan. Dalawa lang ang connection yan. Ayan. Yung dalawa lang yung pinaka wire nya sa switch. Ito yung kanyang relay. Hindi na natin tatalakayin dito yung park light dahil meron na akong bukod na video para doon. Dito lang tayo, itutuon natin yung ating pansin sa brake light. Sa brake light ay meron akong gumamit ako ng relay. Yung ibang mga nagwa-wiring sa mga sasakyan, sa mga owner, sa mga jeep na pampasaheros o kung ano pa, iba pang mga sasakyan, hindi sila gumagamit ng relay. Pero ako, para sa akin, para safe, gumagamit ako ng relay. Puntahan natin ngayon yung pinagmumulan ng kuryente para gumana yung ating brake light. Meron ako ditong dalawang fuse box. Isa galing direct sa battery. Gumagana ito kahit hindi nakasusi. Laging may daloy ng kuryente. Ito namang isang fuse, gumagana lang ito kapag ka isinusi mo at nilagay mo sa ignition. Magkakaroon siya ng supply ng kuryente para naman mabigyan niya ng supply itong ating mga relay. Itong relay na ginagamit ko, dalawa. Isang relay para sa park light, isang relay para sa brake light. Ang connection niya, 4. Gaya din ang koneksyon nitong sa park light. Yung pin 30, itong kulay pula, pumunta roon sa fuse box galing sa baterya. Kahit na hindi nakasusi, meron itong supply ng kuryente. Ganon din yan sa park light, magkaparehas lang sila. Magkaiba lang ng fuse na pinagkunan ng power. Yung susunod, yung kanyang pin 85. Yung pin 85, ito yung itim, yung ground. Yan. Yung pin 85, pumunta yan doon sa switch. Ayan. Pumunta sa switch. Sa isang linya ng switch. Yung susunod, papunta na yan doon sa ground. Yan. Kung makipansin ninyo, pinutol ko muna. Mamaya dudugtong natin yan. Ito yan, yung isang linya galing dito sa switch, dudugtong dito papunta rito sa negative bus bar o doon sa inyong chassis ng sasakyan. Dahil ito presentation lang, gumamit ako ng bus bar. Dito lahat nang gagaling yung negative. Yan. Yung susunod, yung pin 86. Yung pin 86, ito yung puti na may red, pumunta rito sa fuse galing sa ignition switch. May supply lang ng kuryente kapag sinusian. Yung susunod, yung pin 87, ito yung orange. Ito, yan, pumunta na yan doon sa ilaw ninyo sa likod, sa brake light dito. Kapag nagpreno kayo, iilaw yan. Ito yan. Ayan, nandyan siya. Gumamit ako ng terminal block. Pinagsama ko na yung dalawang wire nitong left and right na ilaw
Tapos naka-negative din yan. May negative, ayan. Ito yung may green. Yung green. Ayan, umakyat yan dito papunta sa bus bar. Ayan, kaya may negative siya. Ngayon, puntahan natin yung switch. Ito, nabibili ito sa mga auto supply. Mura lang yan. Ayan, ito, ikinakabit ito doon sa ilalim ng pedal ng inyong mga sasakyan. Mapa-kotse yan, mapa-owner. Ayan, ito ikinakabit to. Meron siyang twerka. Iniikot yan para humigpit. At may adjustment yan. Yan, kaya may tornilyo sa dyan. Ayan. Ito, gumagana siya kapag hindi ka nakapreno. Ipo-focus natin. Ayan, nakapokus na tayo. Ito yung brake pedal switch. Nasa ilalim ng pedal ng preno. Ito yung pinaka-switch niya. Kapag ito, hindi ka nakatapak sa preno, itinutulak yan ng pedal para lumubog. Kapag tinapakan mo yung preno, re-release yan. Aangat. Ganon. Kaya, nakailaw yung inyong brake light. Ayan. Kapag hindi ka na nagpreno, itutulak ulit ng pedal yan, babalik yung pedal para itulak pabalik. At mamamatay naman yung ilaw sa likod na katunayang hindi ka na nakapreno. Ayan. Yung kanyang wire, dalawa lang. Ayan. Mamaya, gagamitin natin kung paano ko wiring ito. Negative trigger switch ang connection ko. Tandaan natin, itong connection ko, negative trigger. Hindi siya yung karaniwan, yung common na ginagawa ng iba. Sa positive, ang kanilang trigger para gumana yung mga ilaw. Ito, negative. Siguro tatanong ng iba, paano po yung connection nung sa park light? Ito yan, parehas lang sila ng connection, nagkaiba lang sa pinaggamitan. Yung switch, negative din yung sa park light, negative trigger. Kumuha dun sa negative dito. Yung mga pinanggalingan ng mga pin 30, pin 86, pin 87, parehas lang kung saan sila papunta at ano yung paggagamitan. Basta sa switch, negative. Ayan. Testingin na natin ngayon kung gumagana. Halimbawa, ganito. Araw, tumatakbo kayo. Magpipreno. Paano siya gumagana? Dito, makikita ninyo, dahil hindi pa siya nakakoneksyon, pag kinonect ko to, ay magkakaroon ng ilaw. Kung bakit siya nagkaroon ng ilaw, pinaliwanag ko na dahil dito sa switch. Dahil hindi nakatulak yung pedal, nakaangat yung kanyang pin. Kapag ito, hindi ka nakapreno at tutulak yan ng pedal, lulubog yan, mamamatay. Kaya pag tapak mo ng preno, magre-release yan para umilaw yung inyong brake light. Ganon ang function niya. Pagka nakapreno ka, iilaw. Pagka hindi ka nagpreno, binitawan mo yung pedal, tutulak ulit na pedal pabalik, mamamatay siya. Ganon lang. Switch lang yan. Brake light switch. Ngayon, paano kung gabi? Gagana rin kaya siya kung sa gabi at nakailaw yung park light? Subukan natin. Ayan, naka-park light tayo. Nakailaw sa harapan, nakailaw sa likuran. Magpipreno ka. Ngayon, mapapansin ninyo, biglang pipreno yan dahil hindi pa naka-connection. Ayan, umilaw. Dahil naka-release pa rito, pagka ito inilubog ko, kumbaga, hindi nakapreno yung sa pedal, nakatulak. Kapag tinapakan niyo yung preno, biglang lalakas yung ilaw sa taillight ninyo. Yan yung pinaka brake light. Kapag binitawan niyo yung preno, naka park light ka ulit, o yung auxiliary light na tinatawag nila, nakailaw yan. Kaya lalakas yan kapag nagpreno ka. Preno, ayan. Bitaw sa preno, ayun,
bumabalik. Pabalik-balik lang siya. Ganun ang function niya. Good.